Magandang hapon mga kababayan. Good news para sa mga Duterte supporters. Ito na nga ang pinakamagandang balita mga kababayan. Marami na namang magagalit na mga pinklawan, dilawan. Talagang manggagalaiti sila dito sa napakagandang balita. Dahil nga po mga kababayan, pansamantalang makakalaya na si former President Duterte. So ayun na nga guys, nagkaroon ito ng maraming komento, iba't ibang komento ng kampo ng mga pinklawan, dilawan, at iba't ibang komento nila. Dahil nga daw po, bakit nga daw po pinayagan ng ICC na pansamantalang makalaya si former President Duterte? Bakit daw pinayagan? E di kayo na maging ICC. Kayo na lang. Ayun guys, pakinggan natin tong balita no mula sa News 5. Ayan, panoorin, pakinggan nyo na lang, di ko to ilalagay sa screen, pakinggan nyo. Ayan, may mic naman. Release o pansamantalang pagkakalaya ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa inihaing request ng kanyang legal counsel, may isang bansa raw na handang tumanggap kay Duterte. Hindi pa pinapangalanan kung anong bansa yan, pero giit ng kampo ni... Aray ko! Aray ko! Ayan, may isang bansa daw guys na handang tumanggap kay former President Duterte. Tuloy natin. Duterte, hindi naman daw siya isang flight risk o posibleng tumakas. Kahit daw nasa ibang bansa siya, masisigurado raw nilang haharap ito sa korte. Tapang-tapang yan ni former President Duterte. Paano tatakas yan? Ayon pa sa inilabas sa dokumento, hindi umano tumututol ang prosecutors ng ICC sa naturang kahilingan. Nag-commit daw kasi ang kampo ng dating Pangulo na hindi siya tatakas, hindi ilalagay sa panganib ang investigasyon at susundin ang anumang utos ng korte. Duda naman dyan si National Union of People's Lawyers Council for Victims na si Attorney Nery Colmenares. Si President Duterte, track record niya na talaga yan, Ted. Marami siyang pinangako na hindi niya tinutupad. So, sabihin niya ngayon, bukas iba gagawin niya. Kaya hindi dapat mapagkatiwalaan ng ICC ang pangako obligasyon na pipirmahan niya. Para sa akin, once the trial is confirmed, I think escape is now an option for President Duterte because he knows na wala siyang kaligtas-ligtas, wala siyang ebidensyang mapresenta. Ayon naman sa dating Chief Legal Counsel ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo, malakas daw ang tsansa na aprubahan ng ICC Chamber ang hiling na interim release. Kung ang prosecutor nga raw ay hindi umalma, malamang ay papabor din kay Duterte ang magiging desisyon ng korte. Ayun guys. So ano yung masasabi nyo doon no? Sa balitang ito? Anong komento nyo? Na pansamantalang makakalaya si former President Duterte. Ito talaga yung napakaganda, no? Sana magtuloy-tuloy na to, guys. So, meron pa tayo panunuorin na isa. Ito naman kay Eric. Panuorin natin. Ang petisyon for interim release ng legal team ni Pangulong Duterte sa ICC Chamber. Tungkol din to sa interim release ni former President Duterte. Dito tayo dapat nakikinig, no? Dahil, kaalyado ni former President Duterte. Tsaka magaling din to magpaliwanag si Eric. At ito po ay officially received na sa petsa po na June 12. At tatlo po ang naging batayan ng panawagan or petisyon. Una, si Pangulong Duterte po ay entitled sa kanyang karapatan, sa human rights, sa Universal Declaration of Human Rights, and even po sa United Nations Convention on the Protection of Civil and Political Rights, dahil siya po ay akusado pa lang. Hindi pa naman po siya convicted, so pwede pong i-apply niya ang kanyang right for conditional or interim release from custody and detention of the International Criminal Court. That's number one. Nasa batayang karapatan po yan ni Pangulong Duterte, mga kababayan. At yan ay mahalagang sangkap sa pagkilala that the United Nations International Convention
on the Protection of Civil and Political Rights ay ginagarantiya po ang ganong proseso ng karapatan sa paghingi ng pansamantalang paglaya mula sa pagkakatitini niya sa ICC. Pangalawa, sinabi din po ni Attorney Nicholas Kaufman sa kanyang petisyon na inihain before the chamber of the ICC na si Pangulong Duterte ay hindi naman po flight risk. Ibig sabihin po, bagamat siya ay papayagang ma-release, hindi naman siya tatakas. Of course, given his age at given his physical condition, hindi naman po siya ang tipo ng tao o individual na sa kanyang kalagayan ay magtatago pa at kanyang lalabagin ang kondisyon ng bansa na pumayag na siya ay magkaroon ng custodial residence outside of the Philippines habang didinggin pa ang kanyang kaso. Ibig sabihin po, bago isubmit itong petition for interim release or conditional release ni Pangulong Duterte, may nakausap na po na gobyerno. Ang legal team at malamang pati ang pamilya ni Pangulong Duterte at lumalabas na baka isa lang sa mga bansa sa Southeast Asia na mayroon pong membership sa ICC o nagkakaroon ng Rome Statute recognition ang ICC as a Rome Statute member. At lumalabas ang isang bansa ay ang Malaysia. Lumalabas lang po ito, hindi naman po ito ang naisaad na pagpapahayag ni Attorney Kaufman. So hindi po flight risk si Pangulong Duterte. At sa kanyang kalagayan po ngayon, mahirap na ang magtago pa siya. At lalabagin po niya ang diplomatic generosity ng isang bansa na magkukustody sa kanya habang siya po ay hindi mo na pababalikin sa Pilipinas dahil nandito po o nandiyan sa Pilipinas ang mga akusasyon at ang mga akusado ang mga testigo na nag-aakusa sa kanya. So that is procedural preference na mas maganda kung outside of the Philippine territory muna or outside of the geographical scope ng teritoryo ng Pilipinas. So lumalabas nga po ang hint o idea na may possibility na ang Malaysia, which is an ICC-affiliated country at isa siya sa member nation under the ICC Rome Statute, ay may possibility na pwedeng ito po ang maging custodial country kay Pangulong Duterte. At third, habang dinidinig po ang kaso ni Pangulong Duterte, hindi po required. So, yun guys, maigsi lang. Nakuha ko lang to sa TikTok, no? Yun yung paliwanag ni Ka-Eric. So, yun guys, anong masasabi nyo dito, no? Sa pansamantalang pagkakalaya ni former President Duterte. Kayo, pabor ba kayo na sa Malaysia siya dalhin? Dahil ito yung mga sinasabi, Malaysia daw, sabi ni Ka-Eric. Pero hindi niya rin sure. Baka doon dalhin si former President. Kayo ba? Payag ba kayo na sa Malaysia or sa Pilipinas? Mag-comment kayo guys. At i-like nyo na din itong video na to at pakishare na din. So yun lamang po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye.